Ngayon, sama-sama nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos sa ilalim ng titulong, Ang Totoong Biblia. Sa pamamagitan ng paksang ito, magkakaroon tayo ng oras para maunawaan kung gaano mapagkakatiwalaan ang Biblia. Magkakaroon tayo ng oras para kumpirmahin na ang Biblia ay nagpapatotoo ng mga bagay na totoo at nagsasabi sa atin ng mga katotohanan. Ang planetang Earth na ating tinitirhan ay isang maliit na planeta na may diametro lang na 12,760 na kilometro. Sa maliit na planetang ito, 7 bilyong katao ang sama-samang namumuhay. Iniisip ang ganitong karaming tao, inilalarawan ko sa isip kung gaano kabuti kung may kamalayan sa Diyos ang lahat ng tao at maniniwala sa Kanya na siyang lumikha sa sansinukob. Ang Earth na ito ay isang lungsod-kanlungan kung saan nabubuhay ang mga makasalanang nagkasala sa langit. Kaya kung tayong lahat na mga makasalanan ay mauunawaan ang katotohanan ito at magsisisi sa ating mga kasalanan at mapanumbalik ang nawalang kaharian ng langit, wala nang higit na ikagagalak kaysa rito. Sa kasamaang palad, maraming tao ang hindi nauunawaan ng mga bagay na ito. Ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nauunawaan ng mga tao na sila ay mga makasalanan at nabibigong magsisi at bumalik sa kaharian ng langit ay dahil iniisip nila na ang Biblia ay di scientifico at di lohikal. Pag nangangaral tayo, madalas tayong nakakatagpo ng mga taong ganito mag-isip. Kung gayon, ang Biblia ba ay di scientifico at di lohikal? Hinding-hindi. Ang Biblia ay nauna kaysa siyensya ng higit sa libo-libong taon at sumasaklaw sa mundo na may mas mataas na dimensyon. Kahit sa sandaling ito, ipinapakita ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo ang mga kamanghamanghang katotohanan na hindi pa natutuklasan ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng mga record ng Biblia. Ihambing natin ang siyensya at ang Biblia. Ang siyensya ay kung saan unang tinutukoy ng mga siyentipiko ang isang hypothesis. At pagkatapos ng maraming eksperimento, kung mapapatunayang totoo ang hypothesis sa pamamagitan ng positibong katibayan, ang teorya ay malawakang tinatanggap at tinatawag ito ng mga tao na siyensya. Ipinapakita ng mga siyentipiko ang mga resulta ng kanilang mga eksperimento sa isang komperensya o isinusumite ito sa isang siyentipikong magazine. Sa ganitong paraan, naihahatid ang isang hypothesis kahit sa mga ordinaryong tao at nagiging pangkaraniwang kaalaman. Gaya nito, ang isang siyentipikong teorya ay dapat na dumaan sa isang serye ng mga pamamaraan para maging malawak na kilala sa mga tao. Gayunman, paano naman ang Biblia? Sinasabi lang ng Biblia ang katotohanan mula sa pasimula. Sa Biblia, nilalarawan nito ang water cycle. Ito ay ang pag-ikot ng tubig. Bumabagsak ang ulan mula sa langit. Ang tubig ulan ay sumisingaw sa himpapawid at ang singaw ng tubig ay nagiging mga ulap at pagkatapos ay muling ipinapatak sa sangkatauhan. Natuklasan ng mga tao ang prinsipyong ito sa pamamagitan ng napakaraming eksperimento. Pero nakarecord na ito sa Biblia, libo-libong taon ang nakalilipas. Ang Biblia ay hindi isang hypothesis, kundi ang katotohanan mula sa pasimula. Hindi ito nakasalalay sa mga resulta ng mga eksperimento o pananaliksik ng mga tao. Ang simulang bahagi ng Biblia ay totoo. Ang gitna rin nito ay totoo. At ang huling bahagi nito ay totoo rin. Ang Biblia ay totoo mula sa pasimula hanggang sa huli, hanggang sa kawalang hanggan. Sa kabaliktaran, sa siyensya, kahit nagtatag ang mga tao ng isang teorya, ano ang nangyayari sa teorya habang lumilipas at nagbabago ang panahon at nagkakaroon ng higit na kaalaman ang mga tao? Ito ay posibleng pagbali-baliktarin at baguhin. Halimbawa, isipin natin ang tungkol sa teoryang heliocentrico. Nagkaroon ng panahon kung kailan may siyentipikong kaalaman ang mga tao na ang Earth ay nasa sentro ng sansinukob at na ang araw, ang buwan, at ang mga planeta sa solar system gaya ng Venus, Mercury, Jupiter at Mars ay umiikot lahat sa palibot ng Earth. Ito ang nagsilbing nangingibabaw na kaalamang siyentipiko. Pero ano ang nangyari dito sa paglipas ng panahon? Nalaman ng mga tao na mali ito. Tama ang teoryang heliocentrico. Gaya nito, ang mga teorya ng tao ay madaling mababago. Gayunman, posible bang mabago ang mga salita ng Diyos na kanyang sinabi libo-libong taon ang nakalilipas? Nakita niyo ba na nagbago ang mga salita kinalaunan? Ang mga salita ng Diyos na minsan niyang sinabi ay hindi nagbabago, kundi nagpapatuloy. Ang
ang mga ito ay nagtatagal magpakailanman. Walang record sa Biblia na iwinawasto ng Diyos ang isang salita dahil napatunayan itong mali sa pamamagitan ng isang eksperimento. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa mundo ay mas dumidepende sa mga salita ng mga siyentipiko kaysa sa mga salita ng Diyos. Tunay itong nakalulungkot. Sinabi ng Diyos ang katotohanan mula pa sa pasimula at sinasabi pa rin niya ang katotohanan ngayon at iiral siya sa katotohanan hanggang sa kawalang hanggan. Kaya madali nating masasabi na ang Diyos ay ang katotohanan mismo. Kaya ngayon, patunayan natin kung ang Biblia ba ay di scientifico, di ba katotohanan, at di lohikal. Nararamdaman ko na ang pinakamabuting paraan upang kumpirmahin ang lahat ng bagay ay ang pagsusuri sa mga ito gamit ang Biblia. Pumunta tayo sa Job chapter 26. Gamit ang kasalukuyang panahong ito bilang panimulang punto, ang aklat ng Job ay nasulat 3,500 taong nakalilipas. Iniuunat niya ang hilaga saan? Sa ibabaw ng walang laman. Ibig sabihin ay sa sansinukob. At paano naman ang daigdig? At ibinibiti ng daigdig sa kawalan. Sinasabi ng Biblia na ibinibiti ng Diyos ang daigdig sa kawalan. Gamit ang siyentipikong kaalaman ng mga taong nabuhay, 3,500 taong nakalilipas. Hindi nagawang tanggapin ang mga salitang ibinibiti ng Diyos ang daigdig sa kawalan. Hanggang sa natuklasan ni Isaac Newton ang batas ng universal na gravitasyon, walang nakaintindi sa mga salita ng Diyos sa verse 7. Ngayon, alam na alam natin ang tungkol kay Isaac Newton. Hanggang sa natuklasan ni Newton ang batas ng universal na gravitasyon, walang sino man ang nakagawa ng isang siyentipikong paliwanag tungkol sa katotohanan na ang mga planeta ay nakalutang sa kalawakan dahil sa naghihilahang pwersa ng atraksyon. Natuklasan ni Newton ang batas ng universal na gravitasyon, mga 400 taon lang ang nakalilipas. Pero, nirecord ng ating Diyos ang katotohanan ito. Mahigit 3,000 taong nakalilipas, mga 3,500 taong nakalilipas sa pamamagitan ni Job. Sa Job chapter 26 verse 7, sinabi ng Diyos na iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. At ano ang ginawa niya? At ibinibiti ng daigdig sa kawalan. Gamit ang kaalaman ng panahong iyon, walang paraan upang maintindihan ang mga salitang ito ng Diyos. Walang nakaintindi nito. Nasasulat na ang Diyos na ang mga salita ay nauna sa siyensya ng higit sa 3,500 taon ay ibinibiti ng daigdig sa kawalan. Ang katotohanan na ang daigdig ay nakabitin sa kawalan ay lumilitaw sa isang record 3,000 taong nakalilipas. Pero sa katunayan, ibiniti ng Diyos ang daigdig mula noong nilikha niya ang langit at lupa, hindi ba? Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay nalalaman ang lahat ng bagay. Bago pa man maisulat ng mga propeta ang Biblia sa wika ng tao para maihatid ito sa susunod na henerasyon, nalalaman na niya ang lahat. Pero para sa ating kaligtasan, nirecord ng Diyos ang mga bagay na alam na niya at isinagawa niya mismo ang mga ito. Nalalaman na niya ang lahat. Sa mahabang panahon, gumawa ang Diyos para sa ating kaligtasan. Gayunman, natuklasan ng siyensya ang katotohanan na ang daigdig ay nakabitin sa kawalan. Ilang daang taon lang ang nakalilipas. Napakalimitado ng siyentipikong kaalaman ng tao. Gayunpaman, hangal na sinasabi ng mga tao na ang Biblia ay di siyentipiko o di lohikal. Sa tuwing nakakarinig ako ng ganitong bagay, labis akong nalulungkot. Hindi lang ito. Pumunta tayo sa Job chapter 36 verse 24. Alalahanin mong dakilain ang kanyang gawa na inawit ng mga tao. Napagmasdan iyon ng lahat ng mga tao. Natatanaw ito ng tao mula sa malayo. Narito, ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala. Hindi masukat ang bilang ng mga taon niya. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Dito, tinukoy ng Diyos ang water cycle. Nasusulat na, ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. Sa anong anyo, nagbabago ang tubig pag sumingaw ito? Ang tubig na nasa mga ilog, mga dagat, at sa paligid natin ay nagiging singaw. At nilalarawan ito ng Biblia bilang ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. Gaya ng sinasabi dito, kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan.
Ang tubig ay nagiging maliliit na patak ng tubig o mga kristal ng yelo sa himpapawid. At ang mga ito ay nagdidikit-dikit hanggang sa bumuo ng mga ulap. At sa tamang temperatura ay pumapatak ang mga ito sa sangkatauhan na nasa lupa. Sa ibang salita, ang tubig na nasa ibabaw ng lupa ay pumapailang lang sa langit. At pagkatapos, ito ay namumuo at pumapatak sa sangkatauhan na nasa lupa. Ito ang water cycle. Ipinaliwanag na ng Diyos ang water cycle na ito sa pamamagitan ni Job, 3,500 taong nakalilipas. Gayunman, noong ika-16 at ika-17 siglo, sinimulan ng mga siyentipiko na patunayan ang water cycle. Noong ika-16 na siglo, sinukat ng mga siyentipikong Pranses na sina Perot at Marriott ang dami ng ulan at ng tubig na dumadaloy tungo sa Seine River Drainage Basin. At nilahad nila ang kanilang pananaliksik sa harap ng akademikong mundo. Mula sa panahong iyon, naintindihan ng mga tao kung paano pumapatak ang ulan at kung paano ito umiikot. Ang tubig na nasa ibabaw ng earth, nasa lupa, mga ilog, mga dagat, at mga karagatan ay nagiging singaw. Pagkatapos ang singaw ng tubig ay bumubuo ng mga ulap sa himpapawid. At sa tamang temperatura, muli itong ipinapatak sa sangkatauhan bilang ulan. Mula lang noong ika-16 at ika-17 siglo, naintindihan ng sangkatauhan ang water cycle. Ang dahilan kung bakit umuulan at kung paano sumisingaw ang tubig at pumapailang lang sa himpapawid. Ang katotohanan ito ay napatunayan ng siyensya higit sa 400 taong nakalilipas. Gayunpaman, kailan ni-record ng Diyos ang lahat ng ito? Ipine-record niya kay Job ang tungkol sa water cycle, 3,500 taong nakalilipas. Tanging ang mga hindi nakakaalam ng tungkol sa Biblia ang nagsasabi na ang Biblia ay di scientifico at di lohikal o nagsasabi na naglalaman ito ng kung ano-ano na hindi batay sa mga katotohanan. Hinahamak nila ang Biblia ng hindi nag-iisip. Sila ang mga nagsasabi ng mga bagay na hindi batay sa mga katotohanan. Ang dalawa pa lang na nabanggit na katotohanan, ang lupa ay nakabitin sa kawalan at ang tubig ay umiikot, ay sapat na para patunayan na ang Biblia ay totoo. Bago iulat ni Newton sa akademikong mundo na ang lupa ay nakabitin sa kawalan sa pamamagitan ng grabidad, hindi kailanman naisip ng mga tao na ang Earth ay nakabitin sa kawalan. Inisip ng mga sinaunang tao sa India na ang lupa ay patag at nakapatong sa likod ng isang higanting pagong o pawikan. Ganito kalabong inisip ng mga tao ang tungkol sa lupa. At pagkatapos ng Renaissance, ang mga tao ay nagsimulang gumising ng isa-isa mula sa kanilang madilim na kawalan ng kaalaman, kasabay ng pag-unlad ng siyensya. Maraming siyentipiko ang nagsimulang magkaroon ng interes sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paano bumabagsak ang ulan? Saan naiimbak ang ganitong karaming ulan para bumuhos ito ng ganito kalakas? Dahil ang mga tao ay may mga ganitong uri ng mga tanong, nagsimulang umunlad ang siyensya para mabigyan sila ng mga sagot. 400 taon pa lang na ang sangkatauhan ay nagkaroon ng siyentipikong kaalaman tungkol sa otomatikong sistema na nilikha ng Diyos. Nirecord na ng Diyos ang siyentipikong katotohanan na pinapailang lang niya ang tubig sa himpapawid at ipinapatak ito sa lupa sa tamang temperatura. 3,500 taong nakalilipas, ipinakita na ng Diyos sa sangkatauhan na pinatakbo niya ang lahat ng sistemang ito. Gaano pa man umunlad ang siyensya, hindi ito maaaring mauna sa Biblia. Ang Biblia ay laging nauuna ng libo-libong taon kaysa sa siyensya. Pero napisiyan ng Diyos ang mga bagay na mangyayari sa mundong ito. Inihula niya ang mga bagay sa hinaharap. Kahit na hindi naunawaan ng mga taong nabubuhay sa panahong iyon ang mga salita ng Diyos, ang mga taong nabuhay sa sumunod na panahon ay naunawaan sa huli ang mga salita ng Diyos. At sinabi nilang, ang bawat salita ng Diyos ay tama at totoo. Walang salita ng Diyos na hindi makabuluhan. Ang mga salita ng Diyos ay laging totoo at nagsasabi ng tungkol sa mga bagay na tiyak na matutupad. Nalalaman nila kalaunan na ang Biblia ay totoo. Hindi lang ang mga siyentipikong katotohanan ang nasa Biblia, kundi maging ang maraming makasaysayang katotohanan. Nirecord ng Diyos sa Biblia ang mga bagay na mangyayari sa kasaysayan ng mundo. Sama-sama tayong pumunta sa Ezra chapter 1 verse 1. Mababasa rito na, nang unang taon ni Ciro na hari ng Persya,
upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persya, kaya't siya ay gumawa ng pahayag sa kanyang buong kaharian at isinulat din ito. Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persya, "Ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya na isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakanya ang kanyang Diyos at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, siya ang Diyos na nasa Jerusalem." Gaya ng napag-aralan natin tungkol sa Persya sa aklat ng Daniel, ang imperyo ng Persya ay ang kaharian kung saan ang mga tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosang araw na si Mitra. Bago iyon, naniwala sila sa Zoroastrianismo. Gayunman, sa bersikulong ito, ang hari ng Persya na walang kinalaman sa Diyos ng Israel ay naglabas ng proklamasyon para purihin ang Diyos Jehovah. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin iyon? Noong BC 536, si Haring Ciro ng Persya ay gumawa ng proklamasyon na magtayo ng templo para sa Diyos ng langit. Mga 2,500 taong nakalilipas mula ngayon, si Ciro na hari ng Persya ay hindi naniniwala sa Diyos. Pero bakit siya naglabas ng maharlikang proklamasyon na pagtatayo ng templo sa Jerusalem sa Juda para sa Diyos? Magpatuloy tayo sa verse 3. "Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakanya ang kanyang Diyos, at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Juda, at muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, siya ang Diyos na nasa Jerusalem." Ginawa ni Ciro ang isang proklamasyon para itayo ang templo ng Diyos at sinuportahan ang mga Israelita sa pagbibigay ng maraming materyales para sa pagtatayo ng templo. Pinalaya pa niya ang mga Israelitang binihag ng Babylonia para makabalik sila sa kanilang bansa at makapagtayo ng templo para sa Diyos. Hindi ba ito kamangha-mangha? Pag-isipan natin ito. Sa anumang panahon, kung masasakop ng isang bansa ang isa pang bansa, ang mga nasakop na tao ay kailangang maging mga alipin at maglingkod sa kanilang mga kaaway. Ito ay isang pangkaraniwan at nakagawiang pamamaraan lalo na noong sinaunang panahon. Noong nasakop ni Ciro ang Babylonia, ang mga Israelita ay naninirahan doon. Nagiging bihag ng mga taga-Babylonia. Naglingkod ang mga Israelita bilang mga alipin sa mga taga-Babylonia. Kaya kinailangan din nilang maglingkod bilang mga alipin sa mga taga-Persya dahil ang Babylonia ay nasakop din ng Persya. Ang kamangha-mangha rito ay ang bagay na ginawa ni Ciro. Hindi kumilos si Ciro na gaya ng karamihan ng mga mananakop at pinalaya niya ang lahat ng Israelita. Sinasabi maging ng mga historyador na napakabalinto na nito. Sa ibang salita, hindi ginampanan ni Haring Ciro ng Persya ang papel ng isang mananakop para sa mga Israelita, kundi nagsilbi siya bilang ang siyang nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagpapahirap ng Babylonia. Pinalaya niya ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. Karaniwang inaalipin ng mga emperador na namahala sa mga imperyo ang mga taong sinakop nila at ginagawang mga alipin ng mga ito at pinagtatrabaho ng labis para sa kanilang bansa. Ito ang karaniwang nangyayari noon. Gayunman, hindi inalipin ni Haring Ciro ng Persya ang mga Israelita na nasa imperyo na kanyang nasakop, kundi pinalaya niya ang mga Israelita para makapagtayo sila ng templo ng Diyos at makasamba sa Diyos. Kung naniwala si Haring Ciro ng Persya sa Diyos Jehovah, posibleng napalaya niya ang mga Israelita dahil sa paniniwala niya sa parehong Diyos. Gayunman, ang imperyo ng Media Persia na pinamunuan niya sa panahong iyon ay tradisyonal na sumasamba sa Diyos-Diyosang araw sa anyo ng Zoroastrianismo o Mitraismo. Hindi inalipin ng imperyong naniniwala sa ibang relihiyon ang bayang naniniwala sa Diyos Jehovah, kundi pinalaya sila nito. Hindi ba ito kamangha-mangha? Ngayon, hanapin natin ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Ciro. Sa pamamagitan ng Isaiah chapter 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarahan. Ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga baku-bakong dako
Ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin, at ang mga harang na bakal ay aking puputulin. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan ng kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong malaman na ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan, alang-alang kay Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili. Sa iyong pangalan ay tinawag kita, aking pinangalanan ka, bagaman hindi mo ako kilala. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibigkisan ka, bagaman hindi mo ako kilala, upang malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Aking inilagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kaginhawahan at lumilikha ako ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ang propesiya ng Isaiah chapter 45 ay naisulat noong mga 170 taon bago pinalaya ni Ciro ang mga Israelita. Nakapropesiya rito na si Ciro ay magiging hari ng mga hari at na mapapasuko niya ang maraming bansa sa harap niya. Sa pamamagitan ng propesiya ni Isaias, sinabi ng Diyos na sa pangalang Ciro ay tinawag siya at pinangalanan siya. Iniisip ni Ciro na ibinigay ng kanyang mga magulang ang pangalan niya. Pero matapos basahin ang propesiya ni Isaias, hindi niya napigilang mamangha nang nalaman na tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan at pinangalanan siya. 170 taon bago pinalaya ni Ciro ang mga Israelita, detalyadong nakarecord sa isang aklat ang lahat ng gagawin niya sa hinaharap. Kung kayo siya, ano ang mararamdaman niyo? Labis na namangha si Haring Ciro na makita ang propesiya ni Isaias dahil sinabi nito ang lahat ng bagay patungkol sa kanya, kahit 170 taon bago nangyari ang mga ito. Pagkatapos, naunawaan niya ang kadakilaan ng Diyos at sinabi niyang si Jehovah, ang Diyos ng langit, ay ang totoong Diyos, siyang Diyos ng mga Diyos. Tunay itong kamangha-mangha para sa kanya dahil walang ibang Diyos sa kasaysayan ang makakagawa ng ganitong bagay. Kaya sinabi ni Ciro na, sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan ay maaaring pumunta sa Jerusalem at magtayo ng templo para sa Diyos. Ang propesiya ng Diyos na itatayo ni Ciro ang aking templo ay nakarecord sa Isaiah chapter 45 verse 12 hanggang 13. Tingnan din natin ang mga bersikulong ito. Bago iyon, basahin natin ang verse 11 at alamin kung bakit pinahintulutan ni Ciro na pumunta ang mga Israelita sa kanilang lupain at inutusan silang magtayo ng templo para sa Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon ng badal ng Israel at ng may lalang sa kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Aking ginawa ang lupa at nilikha ko ang tao sa ibabaw nito. Ako, ang aking mga kamay ang nagladlad ng mga langit at inutusan ko ang lahat ng naroroon. Aking ibinangon siya sa katuwiran at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad. Kanyang itatayo ang aking lungsod at kanyang palalayain ang aking mga binihag. Paano? Hindi sa halaga o sa gantimpalaman. Tunay na namangha si Ciro na makita ang propesiya na nagsasabi na palalayain niya ang bayan ng Diyos na nabihag. Kung higit pang inaral ng mga historiador ang Biblia at nalaman nila ang katotohanan, naiintindihan sana nila na nagbago ang isip ni Ciro dahil nakita niya ang propesiya patungkol sa kanya sa aklat ng Isaiah na nakarecord 170 taong nakalilipas. Gayunman, dahil hindi nila ito alam at tinuring lang si Ciro bilang isang emperador o isang mananakop na may karaniwang ideya, hindi nila ito maintindihan. Bakit hindi inalipin ni Ciro ang nasakop na bayan kundi pinalaya sila? Kahit na hindi siya hari ng Israel. Kung hari siya ng Israel, maaari siyang makipagdigma para palayain ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. Gayunman, hindi siya hari ng Israel. Siya ang hari ng imperyo ng Persya. Kaya hindi ka panipaniwala na hindi niya inalipin ang mga Israelita, kundi pinalaya sila. Gayunman, may dahilan kung bakit pinalaya ni Ciro ang mga Israelita. Ito ay dahil sa propesiyang isinulat ni Propetang Isaias 170 taon bago pinalaya ni Ciro ang mga Israelita. Kanyang palalayain ang aking bayan na nabihag, hindi sa halaga o sa gantimpalaman. Nang nakita ni Ciro ang propesiyang ito, nagsimulang mangyari ang mga bagay na nakarecord sa Ezra chapter 1 verse 1. Sa pamamagitan ng lahat ng ito, lubusan nating maiintindihan na pinapatakbo ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhan at pinangungunahan ang siyensya. Ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan ng Diyos ng langit.
Hindi lang ang kaso ni Haring Ciro ang nagpapatunay na totoo ang Biblia sa aspeto ng kasaysayan. Ngayon, sa pamamagitan ng propesiya sa aklat ng Daniel, muli nating patunayan na pinangungunahan ng Diyos ang panahon at kasaysayan. Tingnan natin ang Daniel chapter 8 verse 19. Sa pamamagitan ng Daniel chapter 2, sinabi ng Diyos na ipaliwanag ni Daniel ang tungkol sa mga imperyo na lilitaw sa malapit na hinaharap. At sa huli, hinayaan niya si Daniel na magpropesiya na lilitaw sa imperyo ng Roma ang isang relihiyosong organisasyon na kumakalaban sa Diyos. Tingnan natin ang Daniel chapter 8 verse 19. Sinabi niya, narito, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ito'y tungkol sa takdang panahon ng wakas. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persya. Noong panahong iyon, nang nakita ni Daniel ang pahayag na ito, umiiral pa ang imperyo ng Babylonia at hindi pa ito bumabagsak. Ang mga bagay na ipinaalam ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ng anghel ay nasa verse 20. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persya. Ito ay bagong masakop ng imperyo ng Media Persya ang Babylonia. Verse 21, ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng anong bansa? Ang hari ng Gresya. Pag iniisip natin ang Gresya, makikita natin ang isang tanyag na hari, si Dakilang Alexander. Kilalang kilala siya sa kasaysayan ng daigdig. Ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Ang sungay na nabali sa dakong tinayuan ng apat ay ang apat na kaharian na babangon mula sa kanyang bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dahil napag-aralan natin ang propesiya ng Daniel chapter 2 at chapter 7, maaalala natin ang bahaging ito. Ano ang kinakatawan ng lalaking tupa na may dalawang sungay na magpapakita sa huling bahagi ng kasaysayan ng Babylonia? Kinakatawan nito ang mga hari ng Media at Persya. Sa pamamagitan ng Daniel chapter 7, napag-aralan natin kung paano napabagsak ng imperyo ng Persya ang imperyo ng Babylonia at ang pagpapalawak ng imperyo nito. Sa Daniel chapter 8, kinakatawan ito bilang isang lalaking tupa na nagpopropesiya na babangon ang mga hari ng Media at ng Persya. Patuloy nating basahin ang verse 21. Ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya. Ibig sabihin, si Dakilang Alexander ay magmumula sa Gresya. At ang malaking sungay, ang napakalaking sungay, na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Siya ay si Dakilang Alexander. Sinimulan ni Dakilang Alexander ang kanyang ekspedisyon sa edad na 25 at sinakop niya ang maraming bansa sa pamamagitan ng mga labanan sa loob ng maikling panahon na 8 taon hanggang sa maging 33 taong gulang siya. Sa gayon, lumikha siya ng isang napakalaking imperyo mula sa Macedonia hanggang sa India. Kahit na napakamakapangyarihan niya, agad na namatay si Dakilang Alexander pagkatapos niyang masakop ang napakalawak na teritoryo. Pagkamatay niya, nahati ang imperyo. Sa ilan ito nahati? Ang malawak na lupain ay eksaktong nahati sa apat alinsunod sa apat na general ni Alexander, na sina Cassander, Seleucus, Lysimachus at Ptolemy. Nilalarawan ito ng Biblia bilang ang sungay na nabali sa dakong tinayuan ng apat. Nabuhay si Daniel sa panahon ng imperyo ng Babylonia. Habang nabubuhay siya sa panahon ng imperyo ng Babylonia, paano niya nalaman na ang imperyo ng Gresya na lilitaw sa hinaharap ay mahati sa 4, 5 o 10? Dahil ang lahat ng bagay ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng Diyos na nangunguna sa bawat panahon at kasaysayan. Ang mga propesiya na ito ay natupad ng eksakto sa kasaysayan. Dahil ang lahat ng bagay ay kalooban ng Diyos, maipopropesiya na lilitaw ang isang imperyo na may pangalang Gresya. Ang pangalang Gresya ay nabanggit sa panahon ng imperyo ng Babylonia kung kailan nabuhay si Daniel. Ano sa palagay niyo? Ang Biblia ba ay di scientifico? Ito ba ay di makasaysayan? Malinaw na ipinapakita sa atin ng Biblia ang mga propesiya na walang sino man, ni isang tao, ang makakapaghula o makakapagpropesiya ng mga ito. Ito ay dahil kaninong mga salita ito? Ito ay dahil ang Biblia ay salita ng Diyos.
Pinangungunahan ng Diyos ang lahat ng prinsipyo ng siyensya at ipinaalam niya sa atin ang pinakamahalagang propesiya. Lubos nating maiintindihan na ang kasaysayan ay natutupad at ang lahat ng panahon ay pinamamahalaan ng mga kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga propesiya sa Daniel chapter 8, Isaiah chapter 45 at Ezra chapter 1. Kung ngayon, hindi natin mapigilang isipin ang kaharian ng langit kung saan tayo pupunta sa hinaharap. Ang siyensya, kasaysayan, at ang lahat ng bagay ay naisagawa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Maagang ipinaalam sa atin ng Diyos ang mga siyentipiko o makasaysayan na katotohanan ng may katiyakan. Kabilang sa mga ito, masasabi natin na ang diwa ng propesiya ay ang Daniel chapter 7. Lumitaw ang munting sungay at binunot ang 3 sungay. Ito ay tunay na kamanghamanghang gawain ng Diyos. Hindi ko na ito kailangang ulitin dahil napag-aralan yung lahat ang tungkol dito. Iniisip ito, paano natin masasabi na walang Diyos? At paano natin masasabi na walang kaharian ng langit? Ang Diyos ay tunay na umiiral ng walang duda. Kung wala siya, sino ang mangunguna sa bawat panahon at kasaysayan na hihigitan ang lahat ng natututunan at siyensya ng sangkatauhan? Sino ang magkakaroon ng ganitong uri ng dakilang kapangyarihan para mamuno sa lahat ng bagay? Sino ang makakagawa ng dakilang gawaing ito maliban sa Diyos? Ang Diyos ay may dakilang kapangyarihan. Ito ang tunay na kamanghamanghang gawain ng ating Diyos, ang kamanghamanghang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng siyentipikong ebidensya at makasaysayang pagpapatunay, nakumpirma natin na tunay na umiiral ang Diyos. Maging si Haring Siro na isang hintil ay pinahanga ng Diyos at ginawang magbigay papuri sa Kanya. Si Haring Siro ay kilala bilang dakilang Siro sa kasaysayan ng daigdig. Sa kalooban ng Diyos, maging ang mga hari ng mundo ay ginagamit bilang mga kamanggagawa ng Diyos. Ito ay kamanghamanghang kalooban ng ating Diyos. Kung gayon, anong saloobin ang dapat nating taglayin pag nasasaksihan natin ang mga makapangyarihang gawang ito ng Diyos? Ito ang huling tanong ko sa araw na ito. Tingnan natin ang Revelation chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." Sinabi ng Diyos na ang kanyang mga salita ay tapat at tunay, hindi kabulaanan. Sinabi niya na papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata at papapasukin tayo sa walang hanggang kaharian, kung saan walang kamatayan, pagdadalamhati o kirotman, kundi tanging kapayapaan, kagalakan, kaligayahan at galak na magtatagal magpakailanman. Sino ang nangunguna sa lahat ng bagay kabilang ang siyensya at kasaysayan hanggang ngayon? Ngayon, unti-unti itong namamalaya ng mga tao. Matapos ang 3,000 taon, nagsimulang isipin ng mga tao na, totoo na nilikha ng Diyos ang mundo. Ang mga record ng Biblia ay totoo, at walang kasinungalingan. Ang mga tao ba sa panahon ni Job ay nagkaroon ng siyentipikong kaalamang ito? Hindi. Si Job mismo ang nagsulat lang ng mga record. Pinakikilos ng Espiritu ng Diyos. Gayunman, ang lahat ng record ng Biblia ay napatunayang totoo sa mga araw na ito. 170 taon bago pinalaya ni Siro ang mga Israelita, may maraming record ang tungkol sa kanya sa aklat ng Isaiah. Sa panahong iyon, walang nakakaalam kung sino si Siro. Gayunman, pagkatapos ng 170 taon, pinalaya ni Siro na hari ng imperyo ng Persya ang lahat ng Israelitang nabihag sa Babylonia at inutusan silang magtayo ng templo para sa Diyos. Sa pamamagitan ni Propetang Daniel na nabuhay sa panahon ng imperyo ng Babylonia,
Pero napisiyan ng Diyos na ang imperyo ng Gresya ay lilitaw makalipas ang daang-daang taon. Matitiyak natin kung gaano katapat at katunay ang mga salita ng Diyos. Ang Revelation chapter 21 ay bahagi rin ng Biblia, tama? Tinatakan ng Diyos ang kanyang mga salita. Sinasabing, ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinasabing, kayo ay hindi kailanman magdurusa sa ilalim ng pamatok ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati sa mundo kung saan tayo pupunta. Wala nang kirot sa inyong hinaharap. Maraming salitang gaya nito ang hindi na isinama rito. Pero pag sinubukan nating intindihin ang ilang nakatagong kahulugan sa likod nito, naglalaman ito ng napakaraming bagay. Sa kaharian ng langit, hindi tayo tatanda, tama? Hindi rin tayo magmumukhang pangit. Lahat tayo ay magiging magagandang anghel. Nagrereklamo ang mga tao sa Diyos. Ang ilang tao ay hindi maganda, habang ang iba ay maganda. O Diyos, bakit ginawa mong hindi patas ang lahat ng bagay? Hindi tayo dapat na magbulong-bulungan ng ganito dahil tayo ay nasa proseso pa lang ng paglikha. Maghintay tayo at tignan natin kung ano ang magiging itsura natin pagkatapos tayong malikha ng ganap. Mga kapatid, tayo ngayon ay patuloy na nililikha hanggang sa maging ganap. Walang ganap na nalikha at ang lahat ng bagay ay nasa proseso pa rin ng espiritual na paglikha. Ang lahat ng bagay ay matutupad ayon sa mga salita ng Biblia. Magkaroon tayo ng higit na kumpiyansa rito. Alamin natin ang isa pang bersikulo. Ito ay Revelation chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero sa gitna ng langsangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa at hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng kordero ay matatagpuan doon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailan paman. Saan nakarecord ang mga salitang ito? Dahil ang mga ito ay mga salitang nakarecord sa Biblia, ang mga ito ay tiyak na matutupad. Magpatuloy tayo sa verse 6. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. Sa Revelation chapter 22, nasusulat na, sila'y maghahari magpakailan paman. Ang mga salitang ito ay katotohanan din sa Biblia. Ang Revelation chapter 21 at 22 ay naglalarawan ng maningning na kaluwalhatian sa ating hinaharap. Ang Diyos mismo ang nagkumbinsi sa atin tungkol dito sa mga salitang, ang mga salitang ito ay tapat at tunay, makinig kayong mabuti. Taglay ang pag-asang ito. Mas masigasig nating tapusin ang takbuhin ng pananampalataya para walang sino mang mahulog mula sa landas na patungo sa kaharian ng langit. Umaasa ako na ang lahat ng miyembro ng Zion ay sama-samang papasok sa kaharian ng langit. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.